Mapayapang araw po sa ating lahat mga kaprati, ay muli tayong nagbabalik at bibigyan lamang natin ng reaksyon itong video na ito dahil nga maraming video na nagpapakita na iba't ibang klase ng pagtatabas ng tubular. Marami mga kaprati at marami din nagsasabi na sinasabing pinapahirapan lamang ang iyong sarili. Pwede namang ganito, idugtong na lamang ganon. So mga kaprati, panuorin mo to hanggang dulo at makikita mo yung mga iba't ibang klase ng pagtatabas at pagdudugtong at pagjo-joint ng mga tubular na kung saan pwede mo siyang gamitan lamang ng blind rivets or screw. Pwede na ho at kunting ispat lamang kung meron kang welding machine. Ngunit kung halimbawa ay wala kang gamit na welding machine at nagkaroon ka ng ganitong trabaho sa iyong site, sa iyong project, ay pwede pong gawin ito mga kaprati. At pwede kang tumabas ng may may mga laughing ganyan. Tapos i-screw mo na lang. So pwede mga kaprati kasi dito sa larangan ng pagwe-welding, hindi lang naman kasi welding ang dapat ang mong isipin na pandugtong kung sakasakali. Halimbawa, nag-brown out. O, 'di ba? Meron kang pamaraanan kasi ang iba, ang gusto ng imam mabilisan dahil nga daw lugi. Hindi ho lugi ang isang trabaho o isang bagay na ginawan mo ito ng tama. Hindi po yun lugi, hindi po yun kawalan sa boss mo na sinasabi ng iba na pinapahirapan mo lamang ang iyong sarili, pinapatagal mo lamang ang iyong trabaho. Ganon yung mga mindset ng iba. Hindi po, ang binabayaran kasi ng kliyente o yung engineer mo o yung boss mo ay yung mga quality trabaho, kung paano mo pinapakita, kung paano ka pursigido sa trabaho mo, ginagawa mo ito ng quality. Ganun yun. Hindi po binabayaran yung bilis na bara-bara lamang. Tapos, ang bilis mo nga, nagawa mo ng lahat yung trabaho mo. Ngunit, ang kalalabasan naman pala ay, napakapangit, di ba? Kasi kung maganda ang nalalabasan ng iyong ginawa o tumabas ka, magkano yung boss mo, sabihin niya, napakaganda yung mo. Kahit na alam niyang mabagal, makikita niya. Kasi ang boss naman natin, alam niya kung ano yung tama eh. Alam niya kung anong discarding ginawa mo. Kaya, maiintindihan niya. Ganun yun. Kasi ang mga boss, alam nila na kaya medyo nabagalan dahil ganun yung sistema niya. So hindi yan magagalit. Matutuwa pa yan dahil meron siyang tao, meron siyang welder na marunong ng mga ganyan magpag-joint na hindi na kailangan ng maraming welding ganon. So yun. So ang boss mo, imbis na magalit, mag-iisip yan ng kung ano yung ikakaganda pa ng project niya na kasali ka doon. Ganun yun. Kasi ang boss natin minsan, tinitignan din niya yung mga tao niya, tinitignan niya yung mga kakayahan ng mga tao niya. Halimbawa, ganyan, pagtatabas ng tubular na pwede mo namang gamitan ng screw lamang. So, may isip niya na pwede pala ganon. Sabi niya, di kukuha siya ng project at magdi-design siya ng mga ganyang project na pwede niyang ipagawa sa'yo. Diba? Ganon yun. Pero kung bibilisan mo lamang ang iyong trabaho dahil nga sa may task ka, hindi naman pwede yun na hindi mo naman nagawa ng tama. Masabi lang na mabilis ka, ngunit wala naman sa quality. Diba? Ito kasi mga kaprati, sa pagtatabas ng mga tubular at pagjo-joint, hindi lang naman na ginagamitan ng bilis yan. Ginagamitan din kasi ng pag-iisip yan. 'Di ba? Yung iba nga sinasabi pa, ang dami mong sukat-sukat, ginagamitan mo pa ng eskwela, kung dinugtong mo na lamang, winelding mo, okay na. Ganun yung mga mindset ng iba. Ngunit mga kaprati, hindi po yun ang binabayaran. Ang binabayaran dito kung paano mo bigyan ng trabaho ng bawat tools. Halimbawa yung eskwela. Bakit di mo bigyan ng trabaho ng eskwela? Anong silbi ng eskwela kung hindi mo ginagamitan? Mga metro, mga lapis, mga marker. Diba? Ganun yun mga kaprati. Ngunit kung idinugtong mo lamang tapos ganun, makikita, dinugtong mo. Tapos winelding mo, okay na. Diba? Napakabilis mo. Tuwang-tuwa ka naman sa sarili.